Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikipagkaloob mong ang Espiritu Santong sumasa amin, ay sanawa magpagindapat na kami ay gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat salmo, sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos siyang masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahok. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat siyang bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at Kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang.
sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig ho natin sa aklat ni Sirach ang mga pananalitang ito. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Alam naman natin ho ang ginto, ay hindi naman ho yan basta kikinang kung hindi dadaan sa napakainit na apoy. Pagtitiis, paghihirap, marahil yan ang pang-araw-araw nararanasan natin. At kung ikaw ay nagtitiis, para bang pinapaalala sa atin ng Panginoon, dinadalisay ka sapagkat ikaw ay isang banal. Kung sino pa naman yung laging nasimba, kung sino pa naman yung laging nagdadasal, kung sino pa yung laging may debosyon kay Poong San Jose, ay bakit siya pa ang laging nakakaranas ng mga bagay na hindi niya ginugusto? Ito na ho ang sagot. Dinadalisay tayo ng Panginoon. Yung iba ho siguro sa inyo ay nakapunta na sa Holy Land. Dito ho ay pinupuntahan ng tinatawag na Dead Sea. Bakit nga ho ba ito tinawag na Dead Sea? Sapagkat, ayun ho,
sa mga dalubhasa, ito ay Dead Sea sapagkat ito yung pinakabababa na lugar sa mundo at ang content ho ng salt o ng asin ay napakadami. Kaya wala hong nabubuhay dito na living creature. Pero may isang maganda hong paliwanag pa kung bakit ito'y naging Dead Sea. Sapagkat wala hong ginagawa ang sina ito kung hindi tumanggap lamang ng tumanggap ng mga tubig galing sa iba't ibang mga ilog. Wala ho siyang lagusan. Doon ho, naiipon lamang. Kaya ibig sabihin ito para sa atin, kapag ikaw ay tanggap lamang ng tanggap, baka ikaw ay dead sea din. Baka ikaw din ay patay din. Kailangan mo din naman magbigay. Kaya kung gusto mo ikaw'y mabuhay at buhay na buhay, ikaw ay magbigay. Kaya tingnan mo yung taong madamot. Tingnan mo yung taong hindi marunong magbigay. Mukhang patay. Kahit napakaraming pera. Bakit? Hindi siya nagbibigay. Siya'y tanggap lamang ng tanggap. Katulad ho ng Dead Sea. Ito ako yung nagpapauna na at nais ko din naman hong ipaalam na bagamat malayo pa, isang buwan pa, ang atin hong piyesta ay March 19. Sa atin hong ebanghelyo, ay nagtalo-talo ang mga alagad. May pinag-uusapan. Nahihiya din naman magtanong ang mga alagad kay Jesus. Sapagkat nagbubulong-bulungan sila. Nung tinanong ni Jesus, ano bang inyong pinagbubulungan? Ano bang inyong pinagtatalunan? Nahiya din naman sila. At yung pala, ang pinag-uusapan nila ay sapagkat si Jesus ay malapit na ipako sa krus, ay nagtatalo sila. Pag si Jesus ay namatay, sino yung papalit sa kanya? At sino ang maghahari? At sino sa ating ngayong mga alagad ang pinakatakila sa kaharian ng Diyos? Hindi ho nalalayo. Sa pangkaraniwan nating karanasan, naku, yan, may sakit na. Sino kayang papalit sa kanya? Sino kaya? Sino kaya sa atin ang pinakamagaling? Sino kaya sa atin ang pipiliin? Sino kaya ang dadakilain? Yan din ho naging problema ng mga alagad ni Jesus. Sapagkat ang pangunawa nila sa salitang dakila, pangunawa nila sa kanilang greatness, yung bang tinitingala ka ng tao, susundin ka ng tao, ikay magpapasunod sa tao. Pero nung sabi ng ating Panginoong Jesus, umuha ng bata, kinalong, tumulad kayo sa mga bata. Ilang beses na ho nating narinig ang ating ebanghelyong ito patungkol sa mga bata. Lagi ko din naman paulit-ulit na sinasabi, ano ba ang meron sa bata? Yung kanyang kamusmusan. Ano yung kanta ni Freddy Aguilar? Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo. Hinahagkan, niyayakap, hinahalik-halikan, tuwan-tuwa, at may bagong miyembro ng pamilya. Kumikinang ang kamusmusan ng batang ito. Kumikinang ang kasimplihan ng batang ito. Pero nung lumaki, ano na ang kumikinang? Sa akin, sa iyo. Baka iyan ay hindi na kamusmusan. Baka iyan ay kawalang hiyaan na. Baka ang kumikinang sa iyo ay pagiging madamot mo. Baka ang kumikinang sa iyo ay ang pagkamainggitin mo. Samantalang nung ikaw ay bata, nung tayo ay bata, napakasimple lang ng ating buhay. Nung ikaw ay tumanda, ano nang hinahangad mo? Samantalang nung ikaw ay bata, kung anong ipasuot, yun na ang isusuot mo. Sapagkat wala kang hinahangad. At nais kong ibahagi, yun hong isang nabasa ko, anonymous. Ano ang sabi niya? Your greatness
is not the great mind, but with the great heart. Not great connection, but great charity. Not great knowledge, but great dedication. Not great power, but great faith. Gusto mong dumakila, you serve. Gusto mong dumakila, tumulad ka sa mga bata. Gusto mong maging dakila, tularan si Jesus. Gusto mong dumakila, gayahin ang mga bata. Sapagkat sinabi sa Ebanghelyo, kung ikaw ay laging nauuna, halina at ranasin mo rin ang pagiging huli. Sapagkat yung mga nasa huli, sino ba sila? Sila yung mga small, least, at little. At pag yan, ang ating ginaway sigurado, hindi na ho tayo magtatalo kung sino ang pinakadakila, sapagkat sa mata ng Diyos, ang dakila ay ang taong naglilingkod sa Kaniya ng may kapakumbabaan. Pinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagmalasakit na lingkod, dalahin natin ang ating mga petisyon sa Ama, lahat ng habag. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa, naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mga langit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo po kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Inihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos sa malupsan. Tan, nasa
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahay na ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain. Upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa kanyang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ipong paglingap at kagandahan loob ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagkilo yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya na walang humpay sa kalangitan. Kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumayin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ay tiniali po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparehan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Poong San Jose, kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, at nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mabalid po tayong lahat na manginanin sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami ngayong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Sinululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa namin palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Diyos, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya
na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minana ay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili ay sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti ay gawin, masama ay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila ay iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ay ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masasama. Ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat. Sa krus ni Kristo, ginangal itong pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi,
Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang tahimik na pagtatalo-talo sa pagitan ng mga alagad ni Jesus kung sino ang pinakadakila sa lahat. Ang nangyari habang si Jesus ay nangangaral sa kanyang mga alagad. Nangangaral na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Dahil dito, hindi nila naunawaan ang pangaral ni Jesus. Dahil dito, hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Biruin mo, kung kailan pa nagtuturo si Jesus sa kung ano ang sasapitin niya, doon pa nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Malamang, hindi nga nila mauunawaan ang sinasabi ni Jesus dahil iba ang nasa isip nila. Pagiging pinakadakila o pinakamagaling ang pinagtatalunan nila. They are not focused. Kaya hindi talaga nila maiintindihan si Jesus dahil may ibang bagay silang nasa isip. May ibang bagay silang pinagtatalunan. Samantalang si Jesus, nagtuturo na. Sabi pa nga, hindi na ipinaalam ni Jesus sa mga tao na siya'y darating para wala nang distorbo. Dahil siya'y magtuturo sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, pinagtutuunan niya ng pansin. Binibigyan niya ng panahon ang mga alagad para matuto. Pero kung kailan pa nagturo, doon nagtalo-talo. Sa totoo lang, nagbibigay na si Jesus ng halimbawa ng kadakilaan sa pamamagitan ng sasapitin niya. Binibigay niyang halimbawa ang kanyang sarili, yung pagiging anak ng Diyos na magbabata ng hirap, papatayin at muling bubuhayin. Yun ang pinakamagandang halimbawa ng pagbibigay ng sarili o kababaan, kapakumbabaan na siyang kadakilaan para kay Jesus. Pero hindi nila iyon naunawaan dahil may iba silang nasa isip. Dahil ang kadakilaan na nasa isip ng mga alagad ay pagalingan. Kaya mga tahimik silang nagtatalo-talo tungkol sa kadakilaan. Hindi ba kapag nagpapagalingan ang mga tao, tahimik lang nila itong ginagawa? Hindi nila ito pinapahalata, hindi nila pinagsasabi, pero alam mong nagpapagalingan, nag-uungusan at nag-uunahan, nagpapaligsahan. Di ba sa trabaho, pag may mas magaling sa'yo, hindi mo ipapahalata.
Tahimik mo lang gagalingan. Sa eskwelahan, kapag may top 1, hindi mo naman pinagsasabi na tatalunin mo ito. Ginagawa mo ng tahimik. At ang nakakaalam lang ng nagpapaligsahan, yung dalawang nagpapaligsahan, yung nagtutunggalian, sila lang. Tahimik na ginagawa, pero alam mong nagpapagalingan. Sadyang hindi mauunawaan ng mga alagad ang tinuturo ni Jesus dahil magkaiba sila ng batayan at sinusundang kadakilaan. Ang batayan na ginagamit ni Jesus ay kadakilaan para sa Diyos, samantalang ang iniisip ng mga alagad ay kadakilaan para sa mundo. Nakalimutan nila na ang sinusundan nila ay si Jesus, hindi ang mundo. They are followers of Jesus and not followers of the world. Kapag ang sinunod mo ay ang mundo, talagang mapapagod ka. Mapapagod kang patunayan ang iyong kadakilaan dahil laging may mas malakas, may mas matalino, may mas makisig, may mas magaling, may mas maganda, makisig, at kung ano-ano pang mas higit. Dahil yan ang sukatan ng sanlibutan. Pero kung susundan mo ang kadakilaan para sa Diyos, wala kang ibang gagawin kundi ang magpakababa at magpakabuti. Wala kang hahabulin dahil walang puwang ang paligsahan sa Diyos, kundi tulungan. Hindi paligsahan ang kadakilaan sa Diyos, kundi isang pagtutulungan. Kaya wala kang dapat patunayan sa Diyos dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating kalooban. Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag sa isang kadakilaan. At hindi ito paligsahan, kundi tulungan. Hindi pataasan, kundi pababaan ng kalooban. Hindi pagalingan ang basihan, kundi kapakumbabaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang magpakasakit na lingkod. Dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ating sambitin sa bawat panalangin, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa nawa ay maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, nawa ay maiugat ang kanilang pagdurusa
sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, nawa ay tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla
ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humarking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.